Check mo lang. I-share mo sa akin. Ba't wala? Sabi nga, di ba? Wala nga rin sa ako eh. Okay na yan, tap mo yan. Wala akong ano? Donut? Kala ko pera eh. Kala ko pera eh. Kala ako wala akong pera. Wala kayong pera. Labi pa doon. May sabi, oh, nangingay nyo naman. Sabi mo kayo maingay eh. Ito sa akin na. Background. Nag-live na talaga ako sa Clarity. Ayun. Ayun, ano na natin kanina? Lagyan mo na tayo. Diyan, no? Ito nga alam sa Maganda. Kulang yan. Gusto ko yun. Kaya naman sa habit lang yan sa Isabat. Pwede yan. May ba tayo maganda kung... Asin, andiyan siya. Hindi. Hindi pa. Pwede. Eight? So eight? Bakit yan naman? Bukas? Wala talaga kami sa linggo. Ayos kasi kami. Saan ka pwede? Mga importante yung papel sa akin. Kaya hindi, bago kayo kayo papaiwan ko na. Oo. Sabi ko na, laki mo na sila ng food panda ko. Hey, wag. Ako yan dito na. Dito na mabaka dito. Sabi natin lang din sa mga. Ano ba na? Ang araw? Oh, anong araw? Kung alam mo. Ano yung donut to? Maybe? Or eight. Kung ganun itong helmet ako, hindi ganyan ko na ito. Nagaluto! Ganda no? Biyaya biglaan ah. Oo, kamay nga eh. Kaya ito naman. Small. Regalo nila ba sa akin? Alam pa. Gusto na helmet na pibili. Okay mo rin yan. Talaga. Uy, ano to? Uy, bulong ko, dalawa na yun. Dosi piraso yun, di ba? Isa lang. Naririnig. Ano na lang yan? Dosi piraso. Ah? Naririnig. Naririnig. Naririnig dito. Taas ka na lang ngayon. Ha? Taas ka na lang ngayon. Okay lang dito. Wala pa sa first day. So maganda yung ano yun. Gather to us the Lord's blessing. We chase the
Uy, ikaw, ano ka? In this will to make no down wicked old. Ayoko na lang kasi nagmumati. Ako saan ako nagbanlaw? No, dapat. Ganda na. Sino mo sa akin? Sabi niya kanina kay Papa, tawagan namin sila Papa. Love you, Lolo. Love daw ni baby si Lolo. Yeah. Love ka daw ni Lolo. Oh, glory be time. Wait na niya yung bakit lang. Ayan. Parang masakit ang mana. Kasi parang ito. Ano yung mga nasasa? Ay, sure, kumakanto. Ano mo parang ano? Ano ang pangilang tao niyo? Pangilang niyo, ano na? Ano? Wala, ano yan yun ang nakakain mo, ano yun? Lamig. Ha? Tawag yun eh. Nakablit na. Ano yun? Gamot? Alam mo yung ano? Amoy ng ano, pine tree? Ang matanda yan, drink. Kasi ano, kabar ng pine tree kasi nakakain yun. Parang puti. Isip nga ng mga tayo-ibang bansa yun. Ang sarap daw. Ay, nga yun. Ay, apple na. Uy, almond. Almond siya, Lord. Lord, almond. Almond yun. Ah. Marami na yan. Nag-overheat na yung kagabi. Man. Nag-overheat na yan. Usik. Kasi tamaan naman. Steve, away. Basta mo. Bakit ko isang daan yan eh. Kanin? Kanin? Oh, okay. Kaya, hindi na. Ay, hindi. Kaya dito. Oh, pwede ba? Lumalan mo ng mukha mo. Ay, magpa-flashlight ka lang baka ito ka mo ko, pwede na ito sa mukha mo. Pwede ba? Pahit tao niya. Uy, bata. Reklamo. Dito na sa akin, malakas pa flashlight ko sa'yo eh. Bakit? Bababa na kita. Yan, si Simon naman kasi. Anak naman, ang ligamig mo naman. Saan sinatalak lang natin? Bakit di kita pinainom na ng gamot ng English? Sabi niya, ang init ko. May pagkataan sa drop. Yan ang mga tumakas. Ano naman yan? Pikpikit mo talaga. Ay. Payalan ka rin. Singawan. Ito. Hindi daw. Ito nga kanya makalimutan mo ba? Ito ko na nga, kamon daw, kamon. Come on. Kamon. Kamon, makalimutan mo nga, makalimutan mo pa.
Ano? Bakit? Hindi naman pala ito. Wala na, hindi ka na piniplikap kasi nakaway ko. Ulo. Ulo. Ay, hindi dito. Saan ba tayo? Pero maganda. Sabi yan yung... Ay, napala yung laptop ko naman naman yan. Hindi, babos ka na, babos ka na. Na. Paano ka nakapunta dito? Dito yung... Tapos itapon lang. Ay, babe, where's Tuesday? Pero gulo ko, no? Dito, napakakanina pa, batal lang kami pa yung hindi ko nakikita. Ay, halika dito, uy! Ay, dito na dito. Paano nabuksan ito? Saan din ang tugwi? Hindi nagdala ng tugwi ito. Ito, ito. Dito. Ito, tubos na doon. Hindi mo naman dinala. Ganos. Bukas na? Wala na dito. Printed na. Kasama ko yung kaibigan ko. Sige po. Wala bang tatlo tayo? Ha? Ano? Printed. Magpipray pagtapos. Bago magsimula. Ako, maganda ka. May boses ako dyan, Labi. May boses yung leg ko. May boses yung leg ko. Ay, lagyan mo ba sa ito? Narinig. Hindi kahit paano pa rin. Nakamute nga. Nakamute. Ay, naging boses mo. Sabi mo ng boss sa ibang labi. Boss sa ibang labi. Sabi mo nakamute ka. Hindi na bang babos? Yung regalo mo kay Albino? Bubbles? Bubbles, hindi yung regalo mo kay Happy Sabbath mga kapatid. Naririnig niyo po ba ako na malinaw? Ayan. So, hindi lang po tayo ang kabilang sa worship na to, no? Andito sa Messenger, kundi ako rin po ay naka-live dito sa Facebook natin. At happy Sabbath po sa lahat ng nanonood sa Facebook at andito po sa Zoom. At ngayon, samahan niyo po ko sa ating pag-aaral, sa ating Sabbath School lesson mga kapatid, para bukas na bukas ay maging ready na po tayo, no, sa pagtatalakay, no, habang dinidiscuss ng Sabbath School teachers natin ang ating lesson, may alam na tayo, no. So, bago po tayo magsimula mga kapatid, tayo po muna ay sumaglit na manalangin. Our most gracious, kind, loving Heavenly Father, we thank you for this moment, Lord, na nagkatipon-tipon po kami nang sa ganoon na mapag-aralan po ang inyong salita. Nawa, Panginoon, bigyan niyo po kami ng heavenly wisdom and knowledge, yung sa ganoon maintindihan po namin ng maayos ang aming pag-aaralan ngayon at ang mensahe na nais niyong iparating sa amin. Nawa, Panginoon, maisabuhay po namin ito at may bahagi po namin sa aming kapwa. Maraming salamat, Panginoon, sa lahat ng biyayang pinagkaloob niyo po sa amin at ipaloob kami sa dalangin sa matamis at banal na pangalan namin, Panginoong Hesus.
Amen. So, kung kayo ay may mga lesson at kayo ay may mga Biblia, mga kapatid, atin ang kunin at samahan nyo akong mag-aral, no? At sasaglitin lang natin itong lesson, no? Hindi na tayo mag-aaral ng from Sunday to Friday. So, ang isa sa mga gawain namin ay gawin ito sa 3 puntos nang sa ganun mas mabilis maintindihan ng mga nakikinig. So, ang ating lesson ngayon, mga kapatid, ay patungkol sa ang may pamagat na ang tunay na Josue, o sa English, the true Joshua, mga kapatid. At sabi sa ating memory text, sabi sa ating talatang sauluhin na makikita sa unang Korinto 10 at ang talata ay 11, ito ang sinasabi. Ang mga bagay na ito ay nangyari sa kanila bilang halimbawa at nasulat bilang parangal ng ating dinatna na katapusan ng mga panahon. Wait lang, may ano tayo, ayun. So mga kapatid, ipapaliwanag natin to ng mas mabilis nating maintindihan para hindi na tayo paligoy-ligoy dahil ang lesson natin ngayon ay hindi ganun kadali, no? Kasi may pagka-theology siya, no? So, mga kapatid, ang main idea ng lesson natin ngayon ay ganito, mga kapatid, no? Si Joshua sa Old Testament ay hindi lang siya basta leader, mga kapatid, no? Hindi lang siya basta military commander, hindi lang siya basta tagapagmana ni Moises, no? May mas malalim pa na which is picture siya o symbol ng mas malaking reality which is si Jesus, mga kapatid. Mamaya matatalakay natin yan. Bakit? Paano si Josue naging larawan ni Jesus, no? So, sa Bible kasi, mga kapatid, madalas kasi symbolical, no? Mayroong symbolical yan. Halimbawa, tatalakayin natin dito yung halimbawa sa Kanaan. Ang Kanaan ay symbol siya ng bagong lupa at ano pa, sanctuary, no? Symbol ng ministry ni Jesus doon sa langit. No, ano pa, mga experience ng mga Israelita. Example din 'yun para sa atin ngayon, mga kapatid, no? Kaya ngayon, mga kapatid, samahan niyo ko na tatalakayin na ang patungkol sa tunay na Joshua, mga kapatid, no? Sino ba yung tunay na Joshua, mga kapatid, no? May inihanda ako ngayon dito, 3 puntos para mas mabilis nating maintindihan ang ating lesson ngayon, mga kapatid, no? Saan na ba ako? Ayun. So, ano ba yung unang puntos natin, mga kapatid, no? So, yung unang puntos natin ay, ayun, si Joshua ay isang shadow na tumuturo kay Jesus, no? Ang tunay at antitypical Joshua. Ngayon, mga kapatid, nais kong ipaintindi sa inyo na mayroon tayong biblical typology. Ngayon, sa biblical typology na yon, may nilalaman na type and antitype. Ano ba yung pinagkaiba ng dalawang, mga kapatid? Ano pinagkaiba ng type or typos and antitype? Pag sinabing antitype, mga kapatid, pag sinabing type, ito yung parang anino, shadow, mga kapatid. O, ano na lang, para mabigyan ko kayo ng mas magandang illustration. Kapag tumayo tayo sa ilaw, syempre nakikita natin yung shadow natin, di ba? Yung shadow natin. Ayun yung type, no? Kaya yung shadow natin. And yung antitype is tayo mismo, actual object or yung reality, no? Ngayon, mapag-aaralan natin, si Joshua ay isang type which is shadow na tumuturo kay Jesus na antitype, no? Kasi ang tunay na antitype, ang tunay na yung actual object na shadow ni Joshua ay si Jesus Christ, no? Sa buong lesson, mga kapatid, kung mapag-aralan natin itong Monday hanggang Wednesday, sinasabi na yung kwento ni Joshua ay hindi lang basta history, mga kapatid, no? Totoo na
yung nangyaring digmaan, 'di ba? Pagpasok sa Kanaan at yung paghati ng lupa, paghati-hati ng lupa. Pero mga kapatid, habang nangyayari yung mga yon, ay may mga kahulugan yun. May mas malalim na kahulugan mga kapatid, no? Si Joshua ay pattern o model o shadow ng mas malaking leader na si Jesus mga kapatid, no? Kasi mga kapatid, ito, para isa-isahin pa natin, no? Hati-hatiin pa, chop-chopin pa natin para mas lalo nating maintindihan ang lesson, no? Joshua's story was real, pero mayroong malalim na purpose, no? Yung wars ni Joshua, alam naman natin mga kapatid, no? Nakipagdigma itong mga Israelites laban dito sa Canaanites, no? Sa pamumuno ni Joshua, mga kapatid, no? Totoong laban 'yun, totoong nangyari talaga 'yun, mga kapatid, no? Pero hindi lang para makuha nila yung lupa. Hindi sila nakipaglaban para makuha lang nila yung lupa, mga kapatid, no? Basically, may purpose 'yun. Bakit sila nakipaglaban? Unang-una, isettle ang Israel sa Promised Land. Ano pa, bigyan sila ng inheritance mga kapatid at makabuo ng bagong society na nakabase sa God's law o nakabase sa Panginoon, no? Pero habang ginagawa nila yung mga kapatid, nagse-set up yung Diyos ng picture sa future, no? Yung totoong Joshua na darating is si Jesus mga kapatid, no? And gusto ko ipaalala sa inyo, yung Old Testament writers, no, already saw a new coming Joshua. Yung mga Old Testament writers, mga kapatid, ay nakita na nila na mayroong paparating na bagong Joshua. Si Isaiah, mga kapatid, if you know Isaiah, no, si Prophet Isaiah, grabe yan si Prophet Isaiah, magsalita about the Messiah. Sabi niya, mga kapatid, yung Messiah ay nagbibigay ng inheritance sa people of God, no? Gamit ang eksaktong words na ginamit sa Joshua. So, ibig sabihin mga kapatid, kung si Joshua nagbigay ng physical na lupa, si Jesus naman ay magbibigay ng spiritual inheritance sa New Israel, no? So, parang isipin nyo, parang sinasabi ng Old Testament na yung ginawa ni Joshua ay mini version lang na mag-antay-antay lang kayo kasi may mas malaki pang promised land na ibibigay sa inyo ng Panginoon. Di ba? And yung ministeryo ni Jesus, mga kapatid, no, ay salamin ni Joshua, pero mas malalim, no? Kasi ito, may magbibigay ako sa inyo na detail na much talaga dito sa kay Joshua and kay Jesus. Si Joshua, mga kapatid, ay pumasok sa Kanaan after what? 40 years in the wilderness. And si Jesus naman, sinimulan ang ministry after 40 days sa wilderness, mga kapatid. And ano pa? Yung Jordan River, mga kapatid, no? Isa din sa mga pinakamahalagang lugar, no? Si Joshua, tumawid sa Jordan para simulan ang mission niya. Si Jesus naman, as na baptize siya doon sa Jordan at doon nag-start yung kanyang ministry, mga kapatid. At ano ba? Nung pagka-baptize ni Jesus, yung voice from heaven, according to Psalms 2 and Isaiah 42, basically said na ito yung tunay na warrior ng Diyos, no? Pero iba ang pakikipaglaban ni Jesus, mga kapatid, no? Kasi kung makikita natin, yung pakikipaglaban ni Joshua at ni Jesus ay magkaiba. Kasi si Joshua ay nakipaglaban in physical, no? Meron siyang mga physical enemies. But Jesus, yung enemy niya is what? Spiritual, mga kapatid, no? Especially si Satanas, no? Yung pakikipaglaban ni Jesus ay hindi ginagamitan ng espada, kundi obedience, suffering, and especially yung cross, no? Para talunin si Satanas, yung kasalanan at yung kamatayan, no? Dito pa lang, mga kapatid, makikita na natin na talong-talo na si Satanas, no? Ayoko magbanggit, pero kung nanonood ka man, shout out sa iyo, no?
naniniwalang hindi pa natalo ng lubusan si Satanas. Ay, nako, malinaw na malinaw sa Biblia na talong-talo na si Satanas. No? So, at dahil doon mga kapatid, dahil doon sa pakikipaglaban ni Jesus spiritually, nakast out si Satan, no? Na-conquer ang spiritual enemies, no? Na-offer ang tunay na rest, not land, kundi salvation. At binigay ang eternal inheritance, mga kapatid. So, ang point ng lesson natin ngayon, mga kapatid, kung anong ginagawa ni Joshua sa Old Testament, Old Israel, ginawa ni Jesus sa spiritual Israel, no? Pero mas malawak, mas malalim at mas eternal, no? To summary, our point 1, mga kapatid, para mas malinaw, si Joshua ay real history, pero symbol din ng mas malaking leader na darating, no? So si Joshua ang type, si Jesus Christ ang antitype. Kung babalikan natin, pag sinabing type, si Joshua ang shadow, si Jesus Christ ang reality. Si Jesus Christ ang actual object, no? So Jesus means antitype, meaning siya yung tunay na version ng Joshua work. So and also Jesus fulfills everything, mga kapatid. Not by military force, but by love, obedience, and sacrifice. And the inheritance Jesus give is not the land, no? Kundi eternal life, salvation, and true rest, mga kapatid. No? At yung role ni Joshua, mga kapatid, helps us to understand who Jesus is and what He came to do. Okay, so tapos na tayo sa ating point 2, nawa, naliwanagan kayo. At dako na tayo sa, point 1 pala yun, dako na tayo sa ating point 2. Si Jesus ang totoong Joshua na nagbigay ng tunay na pahinga, tunay na tagumpay, at tunay na mana, mga kapatid. No? So, sa point 2 natin, mga kapatid, ang antitypical Joshua, di ba, sabi ko na kanina, na si Jesus yun, no? Ang totoong nagdala ng tagumpay at mana. Kapag titignan natin ang buong lesson, mga kapatid, klarong sinasabi na si Joshua sa Lumang Tipan ay larawan lang, mga kapatid. Okay? Si Joshua sa Lumang Tipan ay larawan na siya. Pero si Jesus ang tunay na Joshua, which is antitype. Hindi lang siya pumalit. Siya yung mas malaking Joshua, mga kapatid, na nagdala ng mas malaking tagumpay kaysa sa pagkapanalo sa Kanaan. Pero ito, mga kapatid, ito, si Jesus ang mas dakilang mandirigmang ipinangako. Sa kwento, mga kapatid, si Joshua ang general ng Israel kasi nga siya yung leader. Nung namatay si Moises, sino yung pumalit? Si Joshua, mga kapatid. No? Si Joshua yung pumalit bilang leader ng Israel. Siya ang nanguna sa pagsakop doon sa Kanaan. Pero sabi sa lesson, lahat ng ito ay larawan ng mission ni Jesus, mga kapatid. No? Si Joshua, pumasok sa Kanaan matapos 40 years sa wilderness, di ba? Tapos si Jesus nag-umpisa ng ministry niya matapos yung 40 days sa wilderness din, no? Parang makikita natin dito, mga kapatid, na kung titignan natin ng masinsinan, mayroon talagang sa Old Testament, mayroon talagang darating na mas malaking Joshua. At nung binautismuhan si Jesus, mga kapatid, sa Jordan, para siyang nag-cross ng Jordan papunta sa tunay niyang misyon, no? Hindi para sakupin ang lupa, pero para talunin ang kasalanan, ang kamatayan, at si Satanas. So yung war, tulad na sinasabi ko kanina, yung war ni Joshua ay physical at yung war naman ni Jesus ay spiritual, no? At ano pa? Si Jesus, mga kapatid, siya ang nagpalaya at nagbigay ng tunay na pahinga sa atin, mga kapatid, no? Si Joshua, mga kapatid, nagbigay ng rest sa Israel kapag nasa promised land na sila. Syempre, pagkatapos niyo makipaglaban, pag nakuha niyo na yung lupa, syempre, i-enjoy niyo yun, mga kapatid. No? Magpapahinga kayo. No? Ilang taon kayo nakipaglaban. Tapos, ganun-ganun lang. Syempre, magpapahinga kayo dun sa promised land. No? So, basically, si Joshua ang nagbigay ng rest sa Israel nung andun na sila sa promised land.
pero hindi full at hindi perfect. Kaya sa Hebrew mga kapatid, nakalimutan ko yung verse and chapter. Sinasabi doon, there remains a rest of God's people. Kung intindi natin, ibig sabihin, si Jesus ang nagbigay ng tunay at kumpletong pahinga mga kapatid, no? Pahinga sa ating mga guilt, pahinga sa takot, no? Pahinga sa pagkaalipin sa slavery ng sin. Pahinga sa pagkakagulo ng mundo. Kaya mga kapatid, yung promised land ni Joshua ay larawan ng mas malaking promised land, yung kaligtasan kay Kristo, no? At siya rin ang nagbibigay ng tunay na mana. Dito, hindi lupa kundi buhay na walang hanggan. So, si Joshua mga kapatid, kung mapag-aralan natin yung nakarang lesson, siya yung nag-divide ng lupa sa bawat tribe doon sa Israel, doon sa mga Israelita. Siya yung nagbigay ng, siya yung naghati-hati ng lupa, no? At ang isa sa pinakamagandong puntos doon, yung kinuha niyang lupa is yung papanis na, no? Yung hindi na ganun kagandahan mga kapatid. At kung pupunta tayo kay Jesus, no? Siya naman yung nag-alok ng spiritual inheritance, no? Ano yung spiritual inheritance din mga kapatid? Kapatawaran, bagong buhay, pagiging anak ng Diyos, at especially yung eternal life mga kapatid. So ito yung mana na hindi nawawala, hindi inaagaw at hindi nabubulok. No? Hindi kagaya sa lupa sa Kanaan mga kapatid na kinuha ulit ng kaaway, no? Nawala ulit at nagbago. Yung mana ni Jesus mga kapatid, maaasahan hanggang wakas. At yung mission ni Jesus mga kapatid ay hindi sa pamamagitan ng espada, ang kanyang pakikipaglaban, kundi sa pamamagitan sa krus, no? Ito yung sobrang ganda sa point ng lesson natin ngayon mga kapatid. Yung mga tao noon, naghihintay ng Masaya na parang nag-aantay sila ng Masaya, no? Parang ano pa tawag doon? Na parang war general, no? Kung iintindihan natin, no? Ano yan? Yung magpapasabog ng kingdoms, magtatayo ng political empire, no? Pero ang sagot ni Jesus, isang buhay ng pag-ibig, pagdurusa, kamatayan, at muling pagkabuhay mga kapatid, no? Hindi espada ang gamit niya, kundi krus, no? Hindi conquest ang plano ni Jesus, kundi kaligtasan, no? Kaya kung mababasa natin dito sa ating Sunday part, mga kapatid, no? Kung mababasa natin dito sa ating further thought, sa ating Friday, nasabi ni Ellen G. White, hindi nila nakikita si Jesus dahil mas naniniwala sila sa tradisyon kaysa sa katotohanan, no? If we reflect this in our life today, mga kapatid, today tayo rin minsan ganun. Mas gusto natin yung sign, yung milagro, yung lakas, pero ang tunay na kapangyarihan ni Jesus ay nasa pagbabago ng puso, mga kapatid, no? So tayo ngayon ay nasa laban pa rin, pero si Jesus ang ating kapitan, no? Sabi ng ating Thursday mga kapatid, no? Sabi ng Thursday lesson natin, tayo ang new Israel, ang bagong Israel, no? Nasa spiritual war tayo mga kapatid, which is yung temptation, no? Struggle, guilt, pressure, depression, ano pa, worldly influence, mga kaibigan nating pangmakamunding ginagawa. Pero hindi tayo nag-iisa mga kapatid. Si Jesus ang general at tayo ang mga kanyang sundalo, no? Pero soldiers na secured na ang victory kasi nanalo na si Jesus sa krus pa lamang. Kaya yung mga naniniwalang hindi pa talo si Satanas doon pa lang sa krus, ay nako, kawawa kayo. Parang tinanggalan nyo na lang ng pag-asa yung mga sarili nyo. No? Binigyan na nga tayo ng assurance of salvation ni Jesus. Assurance na tayo ay nanalo na. Si Jesus ay nanalo na. Kaya mga kapatid, kahit mahirap sa buhay, kahit marami tayong mga pagsubok, mga problema, we fight from victory, not for
victory. Okay, sana maintindihan nyo. We fight from victory, not for victory. No? To summary our point, point 2, si Jesus ang tunay na Joshua dahil siya yung mandirigma, tumalo sa kasalanan at sa demonyo. Siya ang nagbibigay ng tunay na pahinga at kapayapaan. At also, siya rin ang naglaan ng tunay naman na kaligtasan at eternal life. Ang tagumpay natin ay nasa Kanya at hindi sa ating mga sarili, mga kapatid. And we're going na sa ating last point. No? Ang ating last point, ang tunay na tagumpay ay hindi sa digmaan, kundi sa pagbabago ng puso kay Jesus. Mga kapatid, ang huling laman ng lesson natin, which is Thursday and Friday, ay parang summary lang ng buong topic. Kung si Joshua noon ay nag-lead sa Israel papunta sa lupang pangako, si Jesus naman ngayon ay nag-guide sa atin papunta sa spiritual promised land. Kung napag-aralan niyo ang nakarang lesson, the ultimate promised land is the new earth, mga kapatid. No? Isang buhay na may kapatawaran, kapayapaan, at pagbabago. No? Ito yung pinaka-goal ng lesson natin, mga kapatid. Hindi lang kilalanin si Jesus bilang antitypical Joshua, kundi hayaan na baguhin niya tayo araw-araw. No? So ito ang mga tampok na bahagi ng ating point rin ngayon, mga kapatid. Ang mission ni Jesus ay hindi physical war, mga kapatid, kundi spiritual transformation. Noong panahon ni Joshua, mga kapatid, literal na gyera yung laban. May espada, may lungsod, may kalaban. No? At nakakatawa pa dyan, mga kapatid, itong mga Israelita ay talagang wala silang training, mga kapatid. No? Sila ay mga slave galing sa Egypt. Hindi sila nag-train makipagdigma, pero nanalo sila dahil sa tulong ng Panginoon, purely by the grace of God. So literal sila nakipaglaban physically, pero yung kay Jesus, mga kapatid, ibang klaseng laban. Laban sa kasalanan, laban sa pride, laban sa temptation, laban sa ugali natin. Hindi Christ-like character, mga kapatid, no? Wala na ako. Hindi katulad laban sa ating mga pag-uugali na hindi naaayon sa Panginoon. Kaya sabi ng lesson, mga kapatid, by beholding, we become changed. Meaning, kapag mas tumingin tayo kay Jesus, ugali niya, pasensya niya, at pag-ibig niya, mas nagbabago tayo. Hindi instant, hindi rin sa pilitan, pero dahan-dahan at lumalalim. No? Kaya ang tunay na pakikipaglaban ngayon, ang tunay na battle ngayon ay internal, hindi physical. At si Jesus ang commander natin sa ating laban. No? So, tulad ng Israel, mga kapatid, tayo rin ay tinawag para mag-inherit, no? Magmana. Pero ang inheritance ngayon ay spiritual. Okay, malapit na tayo matapos, mga kapatid. Standby lang kayo. No? Sa time ni Joshua, yung lupa ay inheritance, syempre. No? Namana yon ng Israel. Ngayon, dahil kay Jesus, ang inheritance natin ngayon, kapayapaan ang inheritance natin ngayon. No? Ano pa? Kapatawaran. Bagong buhay. Bagong identity. Future na walang kasalanan. And especially eternal life. No? Hindi siya reward na pinaghihirapan. Ito ay regalo na tinatanggap pero kailangang lakarin, mga kapatid, no? Baka matulad tayo dito sa mga Israelita na nakuha na nila ang promised land, pero dahil sa kanilang kapabayaan, hindi sila sumusunod sa Diyos, sa kanilang katigasan ng ulo, naiwala nila yung lupa, yung promised land, mga kapatid, no? So kapag tayo ay na kay Kristo, no, dapat magbubunga tayo ng pagsunod sa kanyang mga kautusan, mga kapatid, no? Paulit-ulit natin sinasabi na ang pagsunod sa kautusan ay walang kinalaman sa kaligtasan, pero ito ba ay dapat i-disregard na natin? Dapat ba hindi na tayo sumunod? Kasi si Kristo lang ating kaligtasan eh. No. Kapag once na minahal mo si Kristo, once na tinanggap mo si Kristo, ang obedience ay fruit lang ng
salvation, mga kapatid. Okay? Fruit lang yan ng salvation, no? Ayun yung bunga ng pagtanggap at pagmamahal natin kay Kristo. So, kaya nga sabi sa Hebreo, mga kapatid, buksan natin mga Biblia para makita natin, no? Sabi dito sa mga sa Hebreo chapter 4 at ang talata ay 9 hanggang 11. Kaya't may natitira pang isang pamamahingang sabat para sa bayan ng Diyos. Sapagkat ang pumasok sa kanyang kapangyarihan ay nagpapahinga rin sa kanyang mga gawa, gaya ng Diyos sa kanyang mga gawa. Kaya't magsikap tayong pumasok sa kapahingahang iyon upang wag mabuwal ang sinuman sa pamamagitan ng gayong halimbawa ng pagsuway, mga kapatid. So, may spiritual rest ang mga tao ng Diyos, people of God. Pero yung rest, hindi tulog, no? Hindi tayo natutulog lang, no? Kundi pahinga dahil hindi mo kailangang i-prove ang sarili mo sa Diyos kasi may acceptance ka na kay Jesus, mga kapatid. Nasa iyo na lang yon kung tatanggapin mo, no? So, babala. Dito sa Friday, mga kapatid, may makikita tayong babala. Huwag ma-miss ang Messiah tulad ng nangyari sa Israel. Ito, mga kapatid, sobrang bigat. If you read the Friday part of our lesson, sobrang bigat ito. Sabi ni Ellen G. White, di ba? Sabi ni Ellen G. White dito, mga kapatid, no? Dito sa saan na ba ako? Sabi ni Ellen G. White dito sa ating lesson, no? Sabi ni Ellen G. White, maraming tao rin ang namimiss si Jesus kasi, masyado silang nakafocus sa tradition. Ano pa? Masyado nilang ini-expect ang Masaya na malakas, political at may army. At ano pa? Naghanap sila ng sign, hindi ng savior, mga kapatid. Ito yung mabigat. Naghahanap sila ng sign, hindi savior, no? Mas pinipili nila yung types kaysa sa antitypes. Mas pinipili lang nila yung shadow kaysa sa actual object, no? Mas mahal nila yung ceremony kaysa sa pagbabago ng ating puso. Kaya, mga kapatid, nung dumating si Jesus, hindi nila nakita na siya pala yung tunay na tinuturo ng lahat ng symbol nila, mga kapatid, no? So, sa lesson natin, mga kapatid, pwede rin nating ma-miss si Jesus ngayon. Pwede natin siyang, what we call this in Tagalog, ma-miss, parang, ma-neglect, malaktawan, ganun, no? Kapag mas busy tayo sa church activity, pero hindi nagbabago ang ating puso, mas nakafocus tayo sa rules, hindi sa relationship, mga kapatid. At mas gusto natin ang mas malaking sign kaysa sa tahimik na work ni Jesus sa ating mga puso. Mas gusto natin convenience kaysa sa obedience, no, mga kapatid. Ito real talk, mga kapatid. Maraming Kristiyano ngayon, church workers, pero hindi Christ followers. Okay? Kaya sabi ng ating Friday lesson, mga kapatid, kailangan ng simbahan ng mga Caleb at Joshua. Yung handang sumunod kahit mahirap, kahit hindi uso, kahit hindi maraming kasama, mga kapatid, no? And the final message, ang pinaka-epekto ng pagtingin kay Jesus ay hindi lang knowledge, kundi character change, mga kapatid, no? The more we contemplate Jesus, the more we reflect His character, mga kapatid. Ito yung pinaka-kernel ng buong lesson, pinaka-center ng buong lesson. Hindi sapat na alam mo na ang doktrina. Alam mo ang doctrine, kabisado mo yan. Alam mo ang Bible, kabisado mo yan. Hindi sapat na alam mo lang ang typology. Hindi sapat na alam mo na siya yung antitypical Joshua, no? Ang tunay na sukutan, nagiging Christ-like character ba ako? Nagbabago ba yung ugali ko? Lumiliit ba yung pride ko? Nagiging mapagpatawad ba ako tulad ni Jesus? Nagiging gentle ba ako? Nagiging obedience ba ako kahit ang hirap talaga sundin ng mga kautusan? Mga kapatid, ang goal ng lesson na ito,
makita mo si Jesus hindi lang bilang pattern, hindi lang bilang type, kundi bilang Panginoon na binabago ang buhay mo araw-araw. So, yung tunay na entering to the promised land, hindi lugar, hindi lupa, hindi blessings, kundi transformed heart. To summary, our point rin ngayon, ang buong lesson mga kapatid ay nagtuturo na si Jesus ang tunay na Joshua. At ang tunay na conquest ay hindi laban sa tao, kundi laban sa kasalanan. At ang tagumpay ay nakukuha sa paglapit, pagtingin, at pagbabago ng puso kay Kristo bawat araw. Kaya tandaan natin mga kapatid na si Kristo ang pinaka-meaning ng lahat. Happy Sabbath po sa ating lahat. Joshua? Amen. Sige po, tanong. Sige, baka may tanong. Wag lang yung mahirap. Ma, napanood mo ba yung ano?
Ah, hello, Brother Denmar. Pwede magsagot lang ng kaunting, magsasagot lang ako ng isang question lang bago tayo mag-closing prayer. Kasi may nagtatanong kasi sa Facebook. Okay, saglit lang, isang question lang. So, tanong dito, sabi ni friend, isang classmate ko din dati sa AUP, sabi niya, tanong daw, if may ibang tipo pa daw sa Bible maliban kay Joshua, mga kapatid. So, magbibigay lang ng isa, kahit sobrang dami, no? Kaya ko magbigay ng 9 na tao, no? Na ibang tipo pa, maliban kay Joshua. Unang-una, si Adam. Si Adam lang ibibigay ko muna kasi closing na. Si Adam, mga kapatid, is type of Christ as representative. Bakit? Si Adam ang unang tao na kumakatawan sa buong sangkatauhan. Dahil sa kanya, pumasok ang kasalanan. At si Jesus naman ang second Adam, no? Na kumakatawan din sa lahat pero magbigay ng buhay at pag-asa, no? Para siyang preview lang ni Adam sa role ni Jesus bilang representative ng humanity. So si Adam ang type at si Jesus pa rin ang antitype, which is actual object. Yan lang po. Ba't sa Enlock? Actually, alam ko first sem lang siya doon, nag-first sem lang siya, tapos lumipat siya second sem. Pwede po working doon. Pwede working.
Daw. Di kasi ako masyadong, ano eh, tahimik lang ako sa dorm eh. Faculty. Sige, kikilalanin natin yan. Ah, wow. Amen. Thank you po. Opo. Thank you, thank you. Thank you, thank you. Pasenda lang, Brother Denmar. Amen. So, thank you po, thank you.
Bye-bye. God bless po.